Gilas Pilipinas sikat na naman sa buong mundo. Grabe ang inangat sa world rankings. At Jordan Clarkson may malaking tsansa na muling makalaro sa Gilas dahil sa hindi birong injury ni Boatwright. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Isang magandang taon ng taong kasalukuyan para sa development ng ating men's national basketball team. Matapos kasi ang ilang taong pagbagsak ng ating team development ay kapansin-pansin ang unti-unti nitong pagangat ngayon. Mula sa last stint ng Gilas last 2023 kung saan wala man tayong nakuwang panalo sa ating group matches ay naisarado naman natin ang tournament with a high note. Tungayin ng talunin natin ng high margin of points ang powerhouse Asian team na China na may gamit pang import sa unang pagkakataon. Matapos noon ay ang pagbubukas ng taon ay magandang record ulit ang nakuha ng Gilas nung talunan muli ang China at makakuha ang kampyonato sa Asian Games. Idagdag pa natin dito ang pagkakasweep natin sa Asian qualifiers. At ang latest ay ito nga ang pagkakapanalo natin sa World Top number 6 na Latvian national team sa mismo nilang baluarte sa last 2024 FIBA OQT. Marami ring nagsasabi na malaki sana ang chance na natin sa Olympic ticket patungong Paris kung hindi lang na-injured ang ating key player na si Kai Sotto kontra sa Georgia na nilaglag natin sa semis at hindi makalaro kontra Brazil. Sa naging laban natin kontra Brazil ay malaki talaga ang ating tsansa sa panalo dahil first 2 quarters ay tangan natin ng momentum na kung sana yung umabot pa sa double digit points ang ating kalamangan. Kaso yun na nga at nag-collapse ang lahat sa bandang dulo ng laro. Pero ganun pa man ay may magandang dala pa rin ang stint na yon sa OQT para sa ating national team. Dahil sa pinakainabang world ranking update ng mismong FIBA ay literal na umangat ang ating pambansang kupunan. Yes, mula sa rank number 38 ay umakyat na nga tayo ngayon sa rank number 34 kung sana ay tumaas din ang pagkakakilanlan natin sa buong mundo. Dalawa tayo ngayon ng Japan national team sa mga topic ng mga malalaking sports media worldwide sa dalawa sa mainit na Asian team ngayon sa FIBA. Malaking bagay ang pagkakakuha natin ng panalo kontra sa mga European teams. Dati kasi suntok sa buwan pero ngayon ay ito nga't kinakaya-kaya na lang natin ang mga ito. Ang Japan ay tinalo ang national team ng Finland habang tayo naman ay tinalo natin ang Latvia. Isa sa pinakamalaking achievement na po pwedeng makuha ng isang Asian basketball team sa world stage of basketball. Pero hindi pa nagtatapos dyan ang development ng ating national team ha, at kung iisiping mabuti nagsisimula pa lang tayo dahil marami pang plano dito si Coach Tim Cone. Ngunit kasabay ng pag-usad ng development ay ang ilang aberya na dadaanan natin ika nga nila. Dahil nito lang ay may naging problema at posibleng maging problema ang Gilas sa pagkaka-injury ng ating naturalized player in the making na si Benny Boatwright. Ayon sa isang legit local sports website natin ay Spin.ph ay isasailalim nga si Benny sa isang surgery dahil sa Achilles injury. Hindi biro ang injury na ito na po pwedeng tumagal ang gamutan o di naman kayo magpabalik-balik. At ayon din sa article ng Spin ay walang nakakaalam kung dati pang ang injury ito ni Boatwright o kung saan nanggaling. Dahil kung iisipin mabuti ay bakante ngayon ng 6'10" PBA champ forward. Dahil dito ay pwedeng maging threat ito sa development ng ating national team sa hinaharap. Mahusay kung sa mahusay si Boatwright at tangan nito ang naturalized player na kailangan ng ating national team sa hinaharap. Kaso maliban dyan ay kailangan din natin ng isang healthy na import para sa mahabang programa na ito patungong World Cup at Olympics. Though nandyan na si Brownlee kaso ay malaking katanungan nga lang dito ay ang kanyang edad. Kaya dahil dito ay malaki ang posibilidad na muli nating makapitan ang ating NBA kababayan na si Jordan Clarkson na pinakamalapit na available na naturalized player natin kung hindi gagalaw ang SBP upang muling magpasok ng candidate para sa naturalized player ng Gilas. Well, abangan natin ang update na yan sa mga susunod na araw.